Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibagong nating video dito sa ating channel. My name is Anthony, ang palagyan yung kakwentuhan dito sa ating mga usapang RTL business. No, ngayong gabing ito ay pag-uusapan naman natin yung updated na gastos at kita sa 200 heads chicken na pwede nating alagaan ngayong mga panahong ito sa ating mga backyard farm. No? So guys, maraming mga nagtatanong at gustong malaman kung papaano at magkano ang magagastos at magkano kikitain sa loob ng 2 taon o ng isang cycle ng 20 months sa pag-aalaga ng 200 heads no, sa kanilang mga backyard poultry farm. So ngayon, pag-uusapan natin yan at kung bago ka dito ay i-click mo na yung notification button at saka yung subscribe button nang sa ganun palagi kang maging updated dito sa ating mga videos na pinag-uusapan dito. So at lahat ng yan pag-uusapan natin sa pagkatapos lamang ng isang maikling intro. Okay guys, maraming salamat at welcome back dito sa ating panibagong video at ngayong gabing ito, sabi ko nga ang pag-uusapan natin is yung updated natin na computation kung paano tayo kikita sa 200 heads na alagaan natin na mga manok dito sa ating mga backyard farm. No? So ito ay pagpapatuloy ng ating Ultimate Beginner's Guide. So kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto mong mga video, i-click mo yung mga videos natin at makikita mo diyan kung alin yung mga naunang mga videos. Panoorin mo yung buong playlist kung ikaw ay gusto mong magsimula pa lang at beginners ka sa pag-aalaga. Ikaw ay naghahanap pa lang ng information kung paano mo aalagaan yung iyong mga RTL chicken, kung paano ka magsisimula. No? So lahat yan pinag-uusapan at pag-uusapan natin dito sa ating mga videos. No? So at sa mga susunod pang mga videos. Kaya importante guys na tapusin mo ang video na to. At the same time, importante na i-click mo yung subscribe button at saka yung notification button. Anyway guys, wag na natin itong patagalin at atin ang pag-usapan yung mga dapat natin pag-usapan dito. So nitong nakaraang video natin ay pinag-usapan natin yung 100 heads no, na ating pwedeng alagaan sa ating mga backyard poultry farm. No? So ngayon namang gabing ito, ang pag-uusapan natin is yung 200 heads chicken. No? So guys, kung ikaw ay, like I said, kung ikaw ay bago dito at hindi mo pa nasundan, ay ito na yung pagkakataon mo para balikan lahat ng mga videos natin. So anyway, 200 heads na pag-uusapan natin. At yung 200 heads na yun ngayon guys ay kailangan mo ng 3 bagay na unang-una dapat mong ihanda. So una, syempre kailangan mong ihanda yung ating kulungan, kailangan mong ihanda yung iyong mga cages, at the same time kailangan ihanda mo rin yung iyong mga manok, yung iyong mga breeds na manok. No? So magkano magagastos natin sa paghahanda ng mga ito? So unang-una, pag-usapan natin yung iyong building. Kung ikaw ay wala pang building, pero kung meron ka ng mga old piggeries, meron ka ng mga kamalig na hindi ginagamit, pwede na yan. So makakatipid ka sa gastos dito. So ngayon, pag-usapan muna natin kung halimbawa wala ka pang building. So ang calculation namin diyan guys is 150 pesos per head ang inaalat na budget para sa ating calculation ng ating building. So 200 heads times 150 pesos, your building will cost about 30,000 pesos. Now yung cages mo, provided na ang gumagawa ng iyong cages ay kayang gawin yung 50 heads sa isang cage, 200 heads times 4 cages ang kailangan mo. Ngayon ang presyo niyan is mga nasa around 8,000 to 8,500. Compute natin sa 8,000, halimbawa natawaran natin 8,000 times 4 yan,
So yan ay nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Now yung iyong chicken, which is basically ito yung 16-week-old na mga chicken, ito yung ready to lay na, no, ng mga chicken. 1 month before, 1 month after maglilay na to. So nagkakahalaga ito ng mga nasa around 420 to 460 pesos, depende sa location mo. So sabihin natin nasa Luzon ka lang at ikaw ay walang masyadong shipping cost na babayaran, 420 yung computation natin. So kung ikaw naman ay nasa malayong lugar, alamin mo ang presyo dyan kung magkano, isubstitute mo lang yung 420. So 200 times 420 is 84,000 pesos. So all in all guys, yung unang-unang capital investment mo dito is 420 na heads, 420 pesos times 200 which is 84, yung iyong 30,000 sa iyong building at saka yung 32,000 mo para sa iyong cages. So nagkakahalaga yan ng 146,000 pesos. Yan yung initial capital outlay mo. So sabihin natin, dumating na ang mga manok mo, nandiyan na, gawa na yung building mo, na disinfect mo na yung iyong mga cages, naka-setup na, okay na, ready to run na, dumating na yung iyong mga manok. Ang unang buwan guys ay wala pa yang kikitain. So yung unang pagdating pa lang ng manok mo hanggang 20th week, wala pa masyadong itlog na ilalabas yung mga yan. Mga nasa around 19 to 20th week pa, saka pa lang yan magsisimulang mangitlog, no? Okay? So ibig sabihin, yung first month mo, wala tayong kita dyan, kailangan natin silang pakainin, kailangan natin silang bigyan ng vitamins, kailangan natin silang suportahan ng ilaw at kung ano-ano pa. So basically, kailangan natin na maghanda ng gastusin para dito sa unang buwan na ito. So syempre, kailangan nating unang paghandaan is yung feeds. Yung feeds is around, yung feeds ay, ang isang manok ay kumakain ng almost 110 grams, no? So kapag ang inyong mga manok ay bagong dating pa lang, nagsisimula yan sa 90, 80, 90, 100, then eventually magiging 110 grams. So atin ang computing yung ating computation sa 110 grams. So 200 heads times 110 grams, 22 kilos yan sa isang araw ang kakainin. Okay? So yan ay nagkakahalaga ng 32 pesos per kilo ang standard na feeds na babayaran ninyo. So basically, depende sa inyong mga probinsya, depende sa mga supplier na meron kayo, nagbabari yung presyo nito. So sabihin natin na ang standard na presyo ng feeds sa inyong lugar is 32 pesos. So 32 times 22 kilos, yan ay 704 pesos per day ang kakainin, ang budget niyan kada araw. So times 30 days yan is 21,120. So ibig sabihin, yung 22 kilos mo, kakain yan ng 660 kilos sa isang buwan, divided by 50, mga nasa around 13.2 sacks yan. Times mo yan doon sa 32 kilos, basically lumalabas na 21,120 pesos, no? Okay? So yan yung unang dapat mong ihanda, hindi lamang yung 146,000 dun sa unang nabanggit nating gastos. Sumunod diyan is kailangan natin paghandaan yung vitamins, antibiotics, no? Yung mga Bitminfros, mga kung ano-anong mga antibiotics na kailangang ibigay, kailangan kasi magkaroon ng bacterial flushing pagdating ng inyong mga manok. So 1,000 pesos ang magagastos mo diyan sa mga nasa loob ng isang buwan. So syempre may electric yan dahil kasi meron niyang ilaw, napapailawan mo yung iyong mga manok, no? So mga nasa around 500 pesos din yan kada buwan. So kapag ang iyong mga manok ay nangingitlog na, syempre gagastos ka ng mga nasa around 500 pesos. So all in all, ito yung iyong posible na gastusin. Kung may mga miscellaneous na iba, i-add mo na lang yon. Okay? So all in all, ang total niyan is 23,120 pesos plus yung 146,000 mo, ang total capital outlay mo is 169,120. So yan ang iyong total capital outlay, 169,120.
Okay, so kung may puhunan kang ganyang kalaki, pwede ka na magsimula ng 200 heads sa inyong mga backyard. Ngayon, ang gagawin natin is basically kukumputin natin ito sa isang buong cycle. So yung isang buong cycle is 20 months. Yung iba tumatagal ng 24 months depende sa inyong pag-aalaga. So yung 23,120 tatimes natin yan sa ating isang cycle which is 20 months, nagkakahalaga yan ng 462,400 pesos. Ito yung total expenses mo sa iyong isang cycle sa 20 months mula month 1 up to month 20. So ngayon, ipa-plus mo pa dyan yung iyong initial capital sa iyong manok, sa iyong cage at saka sa iyong building. So 146,000 plus 462,400, ang total capital expenses mo sa isang cycle is 608,400 pesos. No, ito yung iyong total expenses. So ngayon, may kita ba kung ganito kalaki ang ating gagastusin? Kaya ba natin itong bawiin? Kaya ba natin kitain itong ganitong klase ng expenses na ibibigay natin, ilalagak natin sa ating mga alagang RTL chicken? So yung 200 natin, ilagay natin sa nangingitlog to ng mga average ng 85%. Conservative computation to guys ha. So posible kasi na sa unang buwan habang nangingitlog, mga nasa around 5%, 15, 20, 30, 50 hanggang 70, up to about 98%. So mga 98%, yung iba nagwa 100% pa. Pag nag 100%, utay-utayan, magstay sa 100%, tapos magna 98, tapos magna 99, 90, 97, hanggang sa habang tumatanda magdi-decline ang ating production. Pero nagre-range siya doon sa mga nasa around 85%. So conservatively, ang ginagamit nating computation is basically 85%. Okay? So 85% ng 200 heads is mga nasa around 170 eggs per day. Yan yung iyong kayang makuha na itlog sa isang araw. Hindi lahat nangingitlog ang ating mga manok every day. So, imagine ng 170 times 30 days, meron kang 5,100 eggs per month. No? So ngayon, times natin yan sa conservative price na 7 pesos per egg. No? So mura na yan. Kasi yung iba nagsasabi na hindi daw lahat ay 7 pesos ang presyo. Totoo yun. Kasi merong itlog na tig 6 pesos lang, yung extra small natin, maybe pag bago ka pa lang, mga nasa 5 pesos pa lang kasi may piwi pa tayo. Yung extra small, mga nasa around 6 pesos na, 170, 180. Tapos yung iyong medium, yung small mo, mga nasa 190. Yung medium mo, mga nasa around 210, 200 to 210 per tray. So, ang average natin is mga nasa around 7 pesos kasi may large tayo, mga nasa 230 to 250 pesos yan. Yung extra large mo, mga nasa around 270 to 290 pesos, depende sa market. No? Lalo ngayong darating na bare months, yan ay magmamahal pa. Yung mga extra large, mag-aabot yan sa mga 300 pesos. No? Yung mga large, mga nasa around 270, 250, 270 pesos. Yung mga medium, mga nasa around 240 pesos. No? So tataas pa yan ngayong bare months. So conservatively, i-compute natin sa 7 pesos na lang. No? So 7 pesos, I'm sure sa mga tindahan na bibilan ninyo, wala na halos 7 pesos, kundi 10 pesos, 9 pesos na. No? Okay? So 5,100 times 7 pesos, 35,700 ang kayang kitain sa inyong per month. No? So pag bibenta na kayo, ang kaya nyong kitain sa average 7 pesos is 35,700. Okay, itatimes natin ngayon yan sa 20 months na isang cycle. So, conservative din yung 20 months, no? Pwede kasing tumaas ng 24 months, 30 months, depende sa inyong maayos na pag-aalaga. So, 35,700 pesos times 20 months,
meron kang 714,000 pesos na kayang kitain sa loob ng isang cycle. 714,000 pesos ang kaya nyong kitain, gross income ito, sa loob ng isang cycle. Ngayon guys, meron ka pang call. Siyempre, pag end of cycle, ikaw ngayon ay lalabas na ng mga manok at ito ay iyo ng ikakal, no? So papalitan mo na yung mga manok mo kasi hindi na siya productive, no? Hindi na siya gasing productive, para hindi na siya business viable para maging pang-araw-araw pa, kasi magdi-decline na yan up to about 60, 69, 65, 55, mga ganyan. Pag ganyan na ang production, hindi na siya viable kasi mas mahal na yung gastos kesa sa income. Okay, so magkakal ka na at yung iyong ilalagay dyan is basically meron niyang mortality ng mga nasa around 10%. Kung maayos ang pag-aalaga mo, hindi ka mamamatayan ng napakaraming manok, mga nasa around 10% ang mortality. So doon sa iyong 100 at 200 heads, meron kang 180 na matitirang manok. Okay? So yung 180 mo, i-times mo sa 150, which is the current price ng CAL sa market, is magkakaroon ka ng 27,000 na balik puhunan sa iyong mga manok. Ngayon, idadagdag mo yan sa 714,000, meron kang 141,000 na gross income. Ngayon, babawasin mo yung iyong total expenses o total investment sa loob ng 20 months na 608,400, magkakaroon ka ngayon ng 132,600 pesos sa loob ng 20 months. So mga nasa around 65,000 every year ang kikitain ng iyong 146,000. Okay? O kaya ay 169,000. Tutubo ng mga nasa around 132,600 sa loob ng 20 months. Okay? So hindi na ito masama. Kung ilalagay mo sa bangko ang iyong 169,000, 170,000, hindi yan kikita ng 132,600, no? Hindi yan kikita, I guarantee you, hindi yan kikita ng ganyang kalaki. So, mas maganda na kung ikaw ay talagang desidido na gawin itong klaseng negosyo na ganito, mas maganda ilagak mo, pag-aralan mo muna, tapos saka mo pagdesisyonan, at kung maganda sa tingin mo at kikita ka, saka ka mag-desisyon. Okay? So, guys, itong negosyo na to ay negosyo. So lagi natin sinasabi, kung hindi mo aayusin, kung hindi mo pag-aaralan, hindi ito magiging tagumpay. No? So yun lang guys, at sana meron kayong natutunan sa video na to, at sa susunod natin mga video ay mag-subscribe ka para ma-follow mo, masundan mo yung ating mga uploads. No? I-click mo rin yung notification button guys, nang sa ganon ay ma-notify ka. At tayo po ay magsisimulang mag-live stream sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, para na sa ganon mas marami pa rin tayong matulungan. Yung ating mga live streaming, doon ko po sasagutin yung inyong napakaraming mga tanong na minsan ay hindi ko na nasasagot. No? So abangan nyo po yan, at yung mga gusto natin na direktang makapagtanong, pwede po kayong sumali sa ating Patreon group. Yung Patreon group natin is basically may exclusive po kayo na access dun sa mga information na ibibahagi natin dito first hand doon sa community natin na yon. Magkakaroon tayo ng isang chat group ng mga Patreon supporters natin, at yung may mga tanong at may mga gustong malaman deeply, pwede natin pag-usapan doon exclusively para po sa inyo lahat. Yan. Maraming salamat. God bless. See you all sa susunod nating video. Bye-bye.